Ipinanganak si Seth Gonzales noong September 16, 1980 sa Baguio, Benguet, Philippines. Ang kanyang ama na si Teodoro o Teddy Gonzales na isang abogado at ang kanyang asawa na si Mary Luiva Josephine ay nagpakasal noong 1977. Pinanganak naman ng kapatid na babae ni Seth na si Claudine noong 1983. Pagkatapos ng isang napakalakas na lindol na yumanig sa buong Luzon noong 1990, sinira nito ang bahay at negosyo ng mga Gonzales. Noong mga panahong iyon ay mayroong bagong tayong 40-room hotel ang mga Gonzales. At sa hotel na ito, iniligtas ni Teddy ang kanyang anak na si Seth matapos itong matabunan ng pagguho na sanhi ng lindol. Walang kamalay-malay si Teddy na ang kanyang pinakamamahal na anak na si Seth na iniligtas niya sa lindol ay siya palang papaslang sa kanya pagkatapos ng 11 taon. Noong late 1990s, pagkatapos ng napakalakas na lindol, nagdesisyon ang mag-asawang Gonzales na mag-immigrate sa Sydney, Australia. At noon ngang mga panahong iyon ay naging kwalipikadong muli si Teddy bilang isang abogado sa Australia at nagtayo siya ng isang matagumpay na law firm at naging immigration lawyer siya. Bumili din ang kanyang pamilya ng lupa sa North Ryde. Sa panlabas ay mukhang malapit na malapit ang mag-anak at walang problema ang kanilang pamilya. Pero debotong Katoliko ang mag-asawang Gonzales at tinatawag din silang tiger parents. Istrikto at may mataas na ekspektasyon sa kanilang mga anak. Partikular na ang kanilang panganay na si Seth. Umaasa sila na magiging maganda ang performance ni Seth sa school, academically, at ihinto na nito ang kanyang pangarap na maging singer at ang kanyang pagkahilig sa musika. Pangarap ng mag-asawa na kumuha si Seth ng medisina o kaya ay law katulad ng kanyang ama. Pagkatapos mag-aral ni Seth sa Parramatta Marist High School, ay nag-aral siya ng medical science sa University of New South Wales. Pero umalis din siya pagkatapos ng 2 taon. Nag-enroll siya para mag-aral ng law sa Macquarie University. Pero hindi maganda ang naging grado ni Seth at nanganib na siyang mapatalsik sa Macquarie University. Dahil dito, tinangka ni Seth na pagtakpan ang kanyang pagbagsak sa kursong law at pinalsipikan niya ang kanyang mga grado. Pero isunumbong siya ng kanyang kapatid na si Claudine sa kanilang mga magulang. Pagkatapos nito ay nagbanta ang mga magulang ni Seth na aalisin nila ang mga pribilehiyo na tinatamasa niya katulad ng kanyang sasakyan na green Ford Festiva. Nag-away din si Seth at ang kanyang ina na si Luiva tungkol sa kanyang girlfriend o kasintahan dahil hindi ito gusto ng kanyang ina. At nagbanta din ang mag-asawang Gonzales na itatakwil nila si Seth. Ang mga dahilang ito at ang pagnanasa ni Seth na manahin ang kayamanan ng kanyang mga magulang, ang mga motibo na tinukoy ng mga pulis kung bakit pinaslang ni Seth ang kanyang buong pamilya. Noong 10 ng Hulyo, taong 2001, bandang 4:00 ng hapon, ay umalis si Seth sa law firm ng kanilang pamilya, kung saan siya nagtatrabaho ng part-time at umuwi siya sa kanilang bahay. Bandang 4:30 ng hapon, gamit ang isang baseball bat galing sa kanyang sasakyan at 2 kutsilyo galing sa kanilang kusina, ay pinasok niya ang kwarto ng kanyang kapatid na si Claudine at inatake niya ito habang nag-aaral si Claudine sa kanyang study table. Sinakal niya ito at pinalo ng baseball bat
ng higit kumulang ng 6 na beses sa kanyang ulo. Sinaksak niya si Claudine ng maraming beses gamit ang maliit na kutsilyo. Ang naging dahilan ng pagpanaw ni Claudine ay kombinasyon ng pagsakal, paghampas ng matigas na bagay sa kanyang ulo at ang tama ng kutsilyo sa kanyang tiyan. Pagkatapos paslangin ng kapatid ay hinintay ni Seth na makauwi ang kanyang ina na si Loiva bandang alas 5:30 ng hapon. Pagpasok ni Loiva sa loob ng bahay ay inatake siya ni Seth gamit ang kutsilyo sa kanilang salas o sa kanilang living room. Madaming tama ng saksak sa mukha, sa leeg, sa dibdib at sa tiyan si Loiva. Ang kanyang windpipe o daluyan ng hangin sa leeg ay pinutol ni Seth pagkatapos mawala ng buhay ang kanyang ina o sa madaling sabi ay in post-mortem. Bandang alas 6 ng gabi, isang tiyahin ni Seth o ang kapatid ng kanyang ina ang pumunta sa kanilang bahay. Ayon sa tiyahin na ito ay nakita niya ang kotse ni Seth at ng kanyang kapatid na si Loiva sa driveway pero madilim at sobrang tahimik ng kabahayan ng mga Gonzales. Sa kabila ng pagkakaroon ng 6 na maliliit na alagang aso ng mga ito. Tiningnan niya ang bahay at may nakita daw siya na gumagalaw sa loob nito. Pero nagdesisyon siyang umalis na lamang kasama ang kanyang anak at hindi na pumasok pa sa garahe ng mga Gonzales. Dumating sa bahay si Teddy bandang alas 6:50 ng hapon. Pagkapasok niya ng bahay ay inatake siya ni Seth ng kutsilyo at nakatanggap din ng maraming saksak sa kanyang leeg, sa kanyang dibdib, sa likod at sa tiyan. Ang isa sa mga saksak na ito ay tumama sa baga ni Teddy at bahagya ding pumutol sa kanyang gulugod o spinal cord. Mayroon ding mga defensive wounds si Teddy, tanda na lumaban ito sa kanyang anak. Pagkatapos paslangin ng kanyang buong pamilya, ay itinapon ni Seth ang kanyang mga ginamit na kutsilyo at baseball bat, ang kanyang damit at ang kanyang size 7 na sapatos na suot niya noong ginawa niya ang krimen. Naligo si Seth at nagpalit ng damit at gumamit siya ng spray paint o pintura at isinulat niya ang mga salitang FUCK of Asians KKK sa dingding ng kanilang bahay sa pagtatangka niyang linlangin ang mga pulis at maisip ng mga ito na ang kanyang pamilya ay maaaring biktima ng hate crime laban sa mga Asyano. Nagmaneho si Seth sa bahay ng kanyang kaibigan at nakarating siya doon bandang alas 8 ng gabi. Nagpunta ang dalawa sa Sydney CBD, kumain sa Planet Hollywood at pumunta sa malapit na video game arcade. Pagkatapos niyang maihatid ang kanyang kaibigan sa bahay nito, ay umuwi na siya sa kanyang sariling bahay. Pagkatapos nito ay tumawag siya sa emergency services bandang alas 11:48 ng gabi at sinabi niyang nadiskubre niya ang mga walang buhay na katawan ng kanyang pamilya. Nagkunwaring nahihindik at natatakot na tumakbo si Seth sa bahay ng kanilang kapitbahay at sinabi niya na binaril daw ang kanyang mga magulang at nadiskubre nga niya ang mga walang buhay na katawan sa loob ng kanilang bahay. Ilang araw pagkatapos ng krimen ay lumabas sa telebisyon si Seth at nakiusap siya sa mga quote-unquote suspects o mga salarin na sumuko na at gusto niya ng hustisya. Sinabi niya na magbibigay siya ng $100,000 na pabuya. Makalipas muli ng ilang araw, ay binisita ni Seth ang kanilang family accountant at nagtanong tungkol sa kanyang mga mamanahin. Tinatansyang aabot ng 1.5 million Australian dollars o 1.3 million pesos ang mamanahin ni Seth. At dahil biktima ng krimen si Seth, ay makakatanggap din siya ng $15,000 payout. Lumipat si Seth sa isang apartment sa Chatswood at nagdeposito siya ng $173,000 sa isang sasakyan na Lexus. Sinabi niya sa dealer na gagamitin niya ang kanyang mamanahin
para bayaran ang sasakyan. Nabanggit din na habang nililitis ang kaso ni Seth na ipinagpalit o ipinatrade niya ang sasakyan ng kanyang mga magulang at isinangla niya ang mga alahas ng kanyang ina. Sinabi din ni Seth sa kanyang mga kamag-anak na mayroon siyang tumor sa utak at humingi siya sa kanyang ninang sa Pilipinas ng $190,000 para sa kanyang quote-unquote operasyon. Pero hindi siya nito binigyan ng pera. Noong ika-20 ng Hulyo 2001 sa lamay ng kanyang pamilya ay nagbigay ng eulogy si Seth at kinanta niya ang kanta ng Boyz II Men at Mariah Carey na One Sweet Day. Sorry, I never told you all I wanted to say. Karamihan sa mga naroroon ay hindi naging komportable na kinanta ni Seth ang kantang ito, and they found it odd. Sino pa ba ang naisip niyong kumanta ng One Sweet Day sa isang lamay? Base sa inisyal na ebidensya ng New South Wales Police na ang krimen ay maaaring tangkang pagnanakaw. Pero dahil walang nakitang pwersahang pagpasok sa bahay ang mga pulis at ang magugulong gamit ay mukhang gawa-gawa lamang at walang pera o kahit na anong mahalagang bagay ang nawawala sa bahay ng mga Gonzales, ay ibinasura ng mga pulis ang teoryang ito. Ayon pa sa mga pulis, sa 3 oras na durasyon ng krimen, imposibleng magtagal doon ang mga salarin ng buong 3 oras at pagkatapos ay wala man lang silang tinangay na mahahalagang bagay. Napansin din ng mga pulis ang mga magkakaibang istorya ni Seth at ang emosyonal na estado nito na parang hindi naman namatayan. Pero naisip din nila na maaaring iba-iba ng coping mechanism ang mga taong dumaranas ng ganitong sitwasyon. Ayon sa mga pulis ay napansin nila ang emotional detachment ni Seth at ang mga inconsistency sa kanyang mga kwento, tulad ng binigyan daw niya ng CPR o cardiopulmonary resuscitation ang mga biktima. Wala ding ebidensya ng pagnanakaw o panluloob sa bahay ng mga Gonzales, kaya nagsimula ng magsuspecha ang mga pulis na maaaring may kinalaman si Seth sa mga salarin o sa krimen. Ang damit na suot ni Seth ay nakitaan ng pintura na katulad ng pinturang ginamit sa graffiti na isinulat sa dingding ng mga di umano ay salarin. Natagpuan din ng mga pulis ang karton ng sapatos na katulad ng ginamit sa krimen sa kwarto mismo ni Seth. Base sa mga ebidensyang ito ay tiningnan ang kanyang internet records. Nirecord ang mga tawag niya sa telepono at kinaibigan din siya at minanmanan ng isang undercover na pulis. Noong Desyembre 2001, pinabulaanan ng mga pulis ang unang alibay ni Seth na naghintay siya sa loob ng kotse sa driveway bago siya nag-drive papunta sa suburb at pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan noong gabi ng krimen. Gumawa din ng pangalawang alibay si Seth at sinabi niya na sumakay daw siya ng taxi at pumunta sa isang brothel noong gabi ng krimen. Sinabi niyang nagtaxi siya para hindi makilala ang kanyang kotse, pero pinabulaanan ito ng taxi driver at ng allegedly SEX worker. Ang iba pang peking ebidensya na ginawa ni Seth ay isang peking email na nagsasabing may karibal sa negosyo si Teddy o ang kanyang ama na maaaring utak ng krimen at gumawa ng kunwaring pagnanakaw sa bahay ng mga Gonzales noong May 30. Nagkaroon ng breakthrough sa kaso nang tumugma ang fingerprints ni Seth sa series of product poisoning letters na nagmatch din sa mga searches ni Seth sa kanyang computer. Ang iba pang ebidensya ay ang mga research ni Seth tungkol sa mga lason at ang pag-order niya ng mga buto ng toxic na halaman
at ang hindi maipaliwanag na pagkakasakit ng kanyang pamilya bago pa man ang krimen. Nagkasakit ang ina ni Seth bago ang krimen at inakala na isa lamang itong food poisoning. Pero ang mga sintomas ng kanyang sakit ay consistent sa iba pang klase ng lason. Pinatunayan lamang ng mga ebidensyang ito na tinangka ng paslangin ni Seth ang kanyang buong pamilya bago pa man ang krimen noong 10 ng Hulyo 2001. Noong 13 ng Hunyo 2002 ay inaresto si Seth ng mga detectives ng Task Force codenamed Strike Force Tawas. Noong 20 ng Mayo 2004, si Seth ay hinatulang guilty sa 3 counts of murder at 1 count of threatening product contamination. Hindi siya pinayagang magpiyansa at ikinulong sa Silverwater Correctional Center. Hindi din siya binigyan ng access sa kanyang family estate para bayaran ang kanyang legal na gastusin. Noong 27 ng Nobyembre 2007, binaliwala ang apela ni Seth at nanatili ang kanyang sentensya. As of 2023, si Seth Gonzalez ay 43 years old na at pinananatili niya na siya ay inosente at kasalukuyan siyang nakakulong sa Goulburn Correctional Center. Maraming salamat sa inyong pakikinig o panunood. Please like and subscribe. Please stay safe, stay kind, and be vigilant.